sa lahat. Isang lolo sa Maynila, pinagbabaril ng sariling pamangkin. Rinig pa ang magkakasunod na putok ng baril sa isang eskinita matapos ang krimen, habang ang suspect kalmado lang na naglakad palayo. Ang suspect naghiganti raw para sa anak niya na nirape ng biktima. Ang iba pang detalye sa krimen na yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong August 30, kasama ang buong persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Asset ng mga pulis na nakaligtas sa ambush, tinuluyan sa ospital ng isang gunman sa Cavite. Sa pulse sa video, senior citizen sa Pasig, tumilapon ng pagkain ng taxi. Isa na namang enforcer, muntik masagasaan ng motoristang dumaan sa EDSA busway. Matapos mapisto ang lihim na pintuan sa Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ, PNP pinaigting pa ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Kontrata ng supplier ng National ID, kinansela na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At silipin ang cover version ng hit songs ng BINI na bentang-benta sa mga Bloom. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng sarili niyang pamangkin sa Tondo, Maynila. Ang sospek ipinaghiganti lang daw ang kanyang anak na paulit-ulit na hinalay umano ng biktima. Git pa ng gunman, wala siyang pinagsisisihan. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Sunod-sunod na putok ng baril ang gumulat sa mga residente ng Barola Compound sa Tondo, Maynila. Habang inuusisa ng mga residente kung saan ang galing ang mga putok, dito nila dinatnan ang isang lalaki na duguan. Habang ang suspect naglakad palayo na parang walang nangyari. Base sa investigasyon ng mga pulis, naglalaba lang sa tapat ng kanyang bahay ang biktima ng pagbabarilin. At ang mismong suspect, pamangkin pala ng biktima. Nalaman natin na yung suspect natin dito, yung kanyang anak ay hinalay nitong kanyang tiyuhin na lolo nitong biktima, yung kanyang anak na isang 15 years old. Kung saan nga simula 2022 hanggang 2023 ay hinahalay ito ng kanyang lolo. At nung nagsumbong nga ito sa kanyang tatay, pag wala siya doon, tinatawag ng kanyang lolo itong anak niya at nagpapamasahe. At doon nga ginagawa yung kahalayan dito sa bata sa loob ng 2 taon. At hindi ito makapagsumbong sa kanya dahil natatakot ito dahil pinagbabantaan ito ng kanyang lolo na pag nalaman ito ng kanyang tatay, papatayin niya ito. Sa follow-up operation na aresto ng mga pulis ang suspect, aminado siya sa krimen. Nagawa ko lang naman po yun sa pagprotekta ko po dun sa anak ko kasi nawalan po ako ng pag-asa ma'am dahil nag-complain po ako sa Dalpan. Bali, wala rin pong nangyari. Ayon sa mga pulis, unang nagsumbong sa kanilang gunman nang malaman na nirip ang kanyang anak. Pero nang malamang di kaagad pwedeng arestuhin ng tiyuhin dahil nung nakarang taon pa nangyari ang krimen, ay naisip na niyang maghiganti. Paliwanag naman ng mga pulis, hindi nila pwedeng arestuhin kaagad ang nanghalay na biktima dahil wala pang isinasampang kaukulang reklamo. Nang tanungin naman ng suspect kung binagsisisihan niya ang pamamaril, Wala po. Kasi masamang tao naman po siya ma'am. Kaya hindi naman po nakakapagsisi yung ginawa ko. Para din po yung sa anak ko. Justisya na lang para sa ginawa niya po sa anak ko. maharap ngayon ang suspect sa reklamong murder. Paalala naman ng otoridad, Huwag nating ilagay sa ating kamay ang batas. At nakita naman natin na nangyari dito dahil nga sa silakbo ng kanyang damdamin, hindi na siya nakapaghintay pa na maisampa pa yung kaso. Nilagay niya yung batas sa kanyang kamay at nagawa niya nga itong bagay na ito. nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa Rizal naman, arestado ang #1 most wanted ng Calabarzon. Suspect siya sa pagpatay sa isang security guard nitong nakaraang taon.
Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ikaw ay inaaresto namin. Matapos ang mahigit isang taong pagtatago, nasa kote na rin ng mga pulis ang lalaking ito sa manhunt operation sa Angono, Rizal kagabi. Arestado ang 42 anyos na lalaking si alias Russell na tinuturing na #1 most wanted ng buong Calabarzon. May arrest warrant ang suspect para sa kasong murder. Pero habang kinakapkapan, may nakuha sa kanyang wallet na may ilang pakete ng hinihinalang shabu. Ano yan, pare? May droga. Nagkakahalaga raw yan ng nasa 3,400 pesos. 2023 nang nasangkot si alias Russell sa pagpatay. Last year of 2023, he was involved in a shooting incident. Napatay niya yung isang gwardiya gamit ang isang beril. Nagtago raw ang suspect sa Maynila at iba't ibang bahagi ng Rizal matapos ang krimen. Dati na rin siyang nakulong dahil sa illegal na droga. Pero ang suspect, mariing itinanggi ang alegasyon laban sa kanya. Hindi rin daw sa kanya ang wallet na may lamang droga. Kahit isang beso, wala akong nasangkutan. At wala akong kaalam-alam din sa pangyayaring ganyan. Pangalan ko lang ho. May isa kong kaibigan na iniwan po ang isang wallet. May lamang pera na yung sana yung pambili ng bigas. Hindi mo alam na droga yung laman doon? Opo, hindi ko po alam yun. Kasalukuyang nakakulong sa Angono Municipal Police Station ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Samantala, mariing itinanggi ni dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa ang mga paratang sa kanya ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa pagdinig kaugnay sa war on drugs at pogo. Giit ni Senator Bato, hindi niya inutusan si Espinido na patayin ang mga personalidad na sangkot sa droga. Hindi rin daw totoo na may inaalok silang reward sa mga pulis na makakapatay ng mga gumagamit at nagtutulak ng droga. Inalmahan din ni De La Rosa ang sinabi ni Espinido na may malaking sindikato sa PNP. Espinido, kung marespeto ka pa rin sa akin, sana I am giving you the warning. Kung nagkakadevelop ka na ng narcissistic syndrome na baka akala mo sa lahat ng pulis ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang matino, lahat ay masama na, sindikato na at sinasabi mo na ang PNP ay the biggest syndicate, well, it breaks my heart. Sa kabila ng mga alegasyon sa committee hearing, nanindigan si De La Rosa na hindi siya haharap sa pagdinig sa Kamara. Naniniwala raw kasi siya na disenyo ang pagdinig para idiin daw sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Well, it doesn't need a quadcom to clear myself. Yun naman talaga ang game plan dyan. Yun naman talagang game plan dyan. Yun naman talagang game plan na yung malalabas na hearing dyan sa hearing na yan ay magagamit nila sa ICC. Pasensya na sa mga chairman ng committee. I see the design. Kinansela na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata nito sa supplier ng PhilSys o National ID. Ayon sa BSP, bigo raw ang All Card Incorporated o ACI na kumpletuhin ang raw materials para sa National ID cards kahit binigyan na sila ng palugit. Tila inabandona na rin daw ng kumpanya ang kontrata nito at hindi na binalikan ang BSP tungkol sa plano nitong makabawi o habulin ang target. Sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong Hunyo, may 32 million pang national IDs na hindi pa na-imprenta. Suportado naman daw ng Philippine Statistics Authority ang desisyon ng Bangko Sentral. Kaya sa ngayon, naghahanap ang BSP ng panibagong supplier para sa kontrata. Nakikipag-ugnayan na rin daw ito sa PSA para matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang pag-issue ng national ID. Samantala, sisimula na sa susunod na taon ang pagsasaayos sa Guadalupe Bridge sa Makati. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, 17 buwang isasara ang dalawang outer lanes ng tulay. Aabuti naman ng hanggang Oktubre ng susunod na taon ang pagpapagawa ng dalawang temporary bridge sa magkabilang direksyon ng Guadalupe Bridge. Kapag natapos ito, saka pa lang sisimulan ng DPWH ang pagkukumpuni sa tulay. Nakitaan na raw kasi ng mga crack ang iba't ibang bahagi nito. Mananatili namang bukas ang tig-tatlong lane sa bawat direksyon ng Guadalupe Bridge kasama na ang lane na nakatalaga sa EDSA. We just have to
manage it well at maplanong maigi kasi ang magiging ano lang naman ito yung merger noong galing sa temporary bridge at yung sa inner lanes. Plano naman ng Metro Pacific Group na magpatayo ng elevated road sa North Luzon Expressway na tatawaging NLEX Air. Sabi ng ilang source mula Metro Pacific Tollways Corporation na operator ng NLEX sa The Philippine Star, ipapatayo raw ang elevated road mula Balintawak Toll Plaza hanggang Tambubong Interchange sa may habang 17 kilometro. Magkakahalaga raw ang proyekto ng 70 billion pesos. Naniniwala raw ang MPTC na solusyon ito sa traffic sa NLEX. Hinihintay na lang daw ang approval mula sa Toll Regulatory Board para rito. Aabutin daw ng 4 na taon para makumpleto ang NLEX Air. Magdala pa rin po ng payong mga kapatid. Patuloy ang maulang panahon ngayong Biyernes. Posible ang kalat-kalat na pagulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan dahil sa hanging habagat. Panakanak ang pagulan naman ang dala nito sa Metro Manila, Western Visayas, Ilocos, Cavite, Batangas at Negros Occidental. Hanggang Sabado, magiging maulan pa rin dahil sa habagat. May binabantayan namang cloud cluster ang Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging low pressure area. Susunod, asset ng mga pulis na una nang nakaligtas sa ambush, tinuluyan ng mga killer sa ospital. Senior citizen na hit and run ng taxi sa Pasig. At isa na namang enforcer, muntik masagasaan ng pasaway na dumaan sa EDSA busway. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Nakaligtas sa ambush pero sa ospital tinuluyan. Yan ang sinabi ng isang police asset na pinagbabaril sa Dasmariñas, Cavite. Sugatan naman ng 3 iba pa matapos madamay. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa loob mismo ng ospital kung saan siya nakakonfine, tinuluyan ng mga kriminal ang isang babae sa Dasmariñas, Cavite. Madaling araw nitong Miyerkules nang masapul sa CCTV ang mga sospek. Kabilang na riyan ang isang lalaking nakasombrero na itinuturong gunman. Bukod sa bumaril, meron din siyang 2 lookout. Matapos ang pamamaril, mabilis tumakas sa mga salarin sakay ng motorsiklo. Nasugatan naman sa krimen ang bantay ng biktima at ng isa pang pasyente. Damay rin ang gwardya ng ospital na binaril. Ayon sa mga pulis, dati nang nagsilbing informant ang biktima, kaya't posibleng may kinalaman dito ang pamamaril. Baka po may napahuli po siya o may nasagasaan na nagtanim po ng galit sa kanya. Napag-alaman din na bago barilin sa ospital, tinangka din daw patayin ang biktima nitong nakaraang linggo. May daplis po yung tama niya nung nabaril siya, na-confine po doon siya. Probably na sila po yung suspect pa rin po. Sa follow-up operation, naaresto ang nagsilbing lookout ng gunman. Tikom naman ang bibig ng suspect sa krimen. Naharap siya ngayon sa kasong murder. Patuloy naman ang pagtugis sa 2 pa niyang kasamahan na sinampahan na rin ng kaparehong kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Samantala, nagkarambola ang 8 sasakyan sa Davao City. Sa Pasig naman, isang senior citizen ang na-hit and run ng taxi. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa kuha ng dashcam na ito sa Vargas Bridge sa Pasig City nitong Martes, kitang bumaba ang lalaking ito mula sa jeep. Lumingon pa siya bago tumawid. Pero bigla siyang nasa pool nang sumulpot na taxi. Tumila po ng lalaki pero agad ding nakabangon. Agad namang umalis ang nakabanggang taxi. Nadala na sa ospital ang biktimang si Rogelio Esponilla. Nagkagalos siya sa kaliwang binti. Kwento niya, pauwi na sana siya nang mangyari ang disgrasya. Nakapokus ako doon sa kanan laga dahil doon ang doon ang ng mga jeep eh. Ang direksyon niya lahat eh. Na walang 2 motor lang nakita ko eh. Kada dali-dali ako tumawid. Hindi ko man nakita ang na yun eh. Taksi na parating eh.
Nalalaman ko lang, lumagabog na ko eh. Lumabas sa backtracking, nakuha ng CCTV na bago makarating sa Vargas Bridge, nag-counterflow ang taxi imbes na pumasok sa zebra lane sa Pasig Boulevard. Naplakahan ng Pasig City Police ang nakabundol na taxi. Pero nananawagan sila sa driver na lumantad na. Wasak ang harap at halos magkalas ang kanang pinto ng sasakyang ito matapos sumalpok sa mga concrete barrier sa EDSA Guadalupe Bridge sa Makati kaninang madaling araw. Ayon sa pahinati ng closed van, may sumingit sa kanilang linya at sinubukan nilang iwasan kaya nila nabangga ang concrete barrier. May kumata, may niniwasan niya, hindi niya nakita barrier. Pero tingin ng mga responding tanod, Makikita naman lang, may ilaw eh. Siguro tungkol sa driver na rin. Siguro minsan naidlip. O yung kagaya nun, may kumat daw sa kanya. Kaya yun ang mga nagiging dahilan eh. Ligtas naman ang driver at pahinante ng sasakyan. Dinala naman sa Traffic Bureau ng Mandaluyong ang driver. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to public property. Nagkarambolang 8 sasakyan sa National Highway sa Barangay Catalunan Grande, Davao City kahapon. Kabilang sa nadisgrasya ang isang pampasaherong jeep, taxi, 2 tricycle at 4 na kotse. Base sa investigasyon, nawalan ng preno ang jeep kaya inararo ang 6 na sasakyang sa kanyang unahan. Isang driver ng jeep ang nabalian sa katawan dahil sa insidente. Nagpapatuloy pa ang investigasyon kung sino ang mananagot sa nasabing aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Isa na namang enforcer ang muntik masagasaan ng pasaway ng motoristang dumaan sa EDSA busway kahapon. Pag nasagasaan, hindi ko ipapaano kita sa LTO. Wait, walang problema, sir. Sa kuhang ito ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, pinara ang isang asul na pick-up malapit sa may EDSA Ortigas. Napahampas ang enforcer sa hood dahil umabante pa rin ang sasakyan kahit nasa harapan na siya. Ilang ulit ding hiningi ng enforcer ang lisensya at rehistro ng driver na nagpakilalang isang mayor ng Bulacan. Pero ang sabi niya lang, wala siyang lisensya at kilala niya si MMDA Acting Chairman Romando Artes. Dahil sa patuloy na pagmamatigas at pagiging agresibo ng motorista, pinaalis na lang siya ng enforcer tsaka agad nag-file ng report. Kasunod nito, naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office sa driver ng pick-up. Inihahanda na rin ang posibleng mga reklamong kahaharapin ng motorista. Natagpuan ang isang naaagnas na fetus sa Coronadal City sa South Cotabato. Sa loob ng isang eco bag, isinilid ang bata at saka iniwan sa tabing kalsada sa Barangay 3. Bago natagpuan ang fetus, ilang residente na ang nagreklamo tungkol sa masangsang na amoy na galing mula sa pinag-iwanan ng labi. Tinatayang nasa 5 o 6 na buwan na ang fetus. Sa ngayon, nailibing na ang fetus. Pero inaalam pa rin kung sino ang nag-iwan dito. Susunod, cover ng salamin-salamin ng isang Japanese kinagiliwan ng blooms. Pinay na si Islay Erica Bumogaw, numero 1 sa weight class niya sa Muay Thai World Rankings. At Korean vlogger nagulat sa aga ng simula ng selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Viral ngayon ang Japanese cover ng BINI hit na Salamin Salamin. Kinagiliwan ng netizens ang cover na yan ng duo na Kenna and Miyuki. Nag-effort ang duo na lapatan ito ng Japanese lyrics. Iba rin daw ang tama ng kanta dahil napili nilang gumawa ng acoustic rendition nito. Sa ngayon, mayroon na itong 72,000 views sa YouTube at 4,000 shares sa Facebook. Nauna na rin gumawa ang duo ng Japanese cover ng Migraine ng Moonstar 88 at Kahit Ayaw Mo Na ng This Band.
Pasabog ang nilaro ni Northport forward Arvin Tolentino para ipanalo ang Batang Pierre kontra Converge Fiber Xers sa PBA Governors Cup. Nakapagtala ng career high 51 points si Tolentino. Ito ang naging sangkalan ng Northport para makuha ang 135-109 na panalo laban sa Converge. Dahil sa kanyang explosive scoring, si Tolentino ang kauna-unahang local player na naka 50 points or more mula pa 2018. Samantala, pinataob naman ng TNT Tropang Gigang Magnolia Hotshots sa isa pang laro, 88-82. Siniguro ni Import Ronde Hollis Jefferson na mananatili sa poder nila ang bentahe sa huling mga minuto ng laban. Ito ang ikatlong panalo ng Tropang Giga sa 4 na laro. Fly High Pinay, isa na naman pambato natin ang number 1 sa world rankings ng Women's 45 kg division ng Muay Thai. Base sa pinakahuling tala ng International Federation of Muay Thai Associations, may 1,920 points si Islay Erica Bomogao. Halos sa 400 puntos ang lamang niya sa rank 2 na mula Vietnam. Kagagaling lang niya sa pagkakampyon sa isang torneo sa Australia, ilang linggo na ang nakalipas. Bago yan, first place din siya sa WC 2023 Bangkok at WC 2024 Patras Senior World Championships. Ayan na, 2 tulog na lang per months na at ang Christmas season natin sa Pilipinas talaga namang natatang. Kaya naman dila na culture shock ang isang Korean TikToker nang maglibot sa isang mall sa Maynila. Hindi pa kasi tapos ang Agosto, feel mo na agad ang simoy ng Pasko. Naglilibot sa Maynila ang TikToker na si Sohee nang maispatan niya ang isang Christmas tree na pinailawan na sa isang mall kagabi. Hindi rin daw nawala ang kumukuti-kutitap na Christmas lights na nakasabit sa paligid. Naaliw din ng netizens dahil ramdam na ang Pasko kahit hindi pa nga nagsisimula ang bare months. Biro tuloy ng iba. Inunahan pa ng mall na ito si Jose Marichan sa pagsalubong sa Pasko. Ibinida naman ng ilang Pinoy na ang Pilipinas ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Nga naman, hirit pa nga ng iba, 3 talaga ang season dito sa bansa. Tag-init, tag-ulan, at Christmas season. Pag narinig na natin, ikaw din, inunahan mo pa si Jose Marichan eh. Hintayin natin. Lalabas na yan, malapit na. 2 tulog na nga. Oo, regalo mo At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.